May mga gabi kapag natutulog ang mundo, ang gumising ay hindi tao kundi mga alaala na nakabaon. At may mga tao na tila hindi nagpapakilala sa pang-araw-araw na buhay na nagdadala ng misyon ng mga Diyos. Ramil, nagpupunas ng pawis sa likod ng mga eksena ng isang strip club, pagod na mga mata na nakatingin sa hindi alam. Si Ramil ay hindi bayani. Isang kawawang binata, kailangang sumayaw sa harap ng gutom na mga mata, kapalit ng perang pambili ng gamot para sa kanyang lola. Hindi mabait ang lungsod na ito. At ang tadhana ay hindi kailanman naging mabait. Nanginginig na mga kamay na hawak ang bill ng gamot, umubo si Emrys Menchie sa dilim, galit na kumatok sa pinto ang kapatid niyang si Raymar. Ngunit ang nakamamatay na gabing iyon nang ang isang estranghero, na may mukha ng lalaki, ngunit isang boses na parang oyay sa sagradong kabubatan, ay nagbigay sa kanya ng walang pangalan na itim na business card. Ito rin ang gabing opisyal na siyang kinaladkad sa isang walang hanggang digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Lumilitaw si Tinay sa ulan, mapupulang labi, maningning na mga mata, bahagyang nakangiti, kamay na nag-aabot ng makintab na itim na card. Tikbalang, malambot na boses. Gusto mo bang iligtas ang lola mo? At itong na yun din? Narrator. Walang makapaghuhula ng anuman. Lalo na kapag pinili ka ng ihiyas ng mga batalas, ang tinatawag na mutya, bilang susunod. Dahil ang malapit ng magising ay hindi na isang alamat. Narrator, mahinang boses, mabagal. Kung sa tingin mo ang mga nilalang tulad ng aswang, tikbalang, o mga tagabantay ng impyerno ay umiiral lamang sa mga fairy tale. Kung gayon hindi ka pa nakatira sa lugar na ito. Mutya, denisumpa ng bloodline. Sa isang maliit na bayan kung saan kumikislap ang mga ilaw sa kalye. May isang bahay na bubong na lata na matatagpuan sa gitna ng mga damo at mga chimney na matagal ng patay. May nakatirang matandang babae na humihina buong gabi at isang binata na may pilit na ngiti ngunit walang pag-asa ang mga mata. Sa loob ng kawawang bahay, yumuko si Ramil para pamaypayan si Emrys Menchie, humihinal, lumukot ang mukha sa sakit. Emrys Menchie, sa mahinang boses. Ram, wag mo akong hayaang mamatay, ayoko pang iwan ka ni. Narrator. Si Ramil nasa 20s pa lang. Pero alam na niya kung ano ang pakiramdam ng gutom, giniginaw at desperado. Ang kanyang trabaho ay hindi isang panaginip at hindi rin ito isang pagpipilian. Ang madilim na pulang ilaw ng lokal na bar, malakas na musika, sumisigaw ng mga customer, Ramil na naka-costume ng mananayaw, sumasayaw sa isang rickety wooden platform. Narrator. Isa siyang dancer. Isang kalakal para sa kasiyahan. Gabi-gabi, ibinebenta niya ang kanyang dignidad para sa mga pisong gamot sa ubo at sinigang na manipis. Raymar, kuya, ay lumalabas sa isa pang eksena, lasing, pagsipa ng pinto, ungol. Raymar, galit. Nakakahiya ka. Isinusumpa ka ng buong kapitbahayan, alam mo ba? Pinahiya mo ako. Narrator. Si Raymar, ang nakatatandang kapatid ni Ramil, ay dating maamo. Ngunit ang kahirapan at pagkabigo ay naging isang mapait, tamad at galit na tao. Pagkatapos ng palabas, tumawid si Ramil sa eskinita na puno ng basura. Kasunod ang mga yapak. Isang estranghero ang lumilitaw sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng kalye. Ito ay si Tinay, kalahating lalaki, kalahating babae, matalas na mata ngunit isang ngiti na kasing amo ng hamog sa gabi. Tinay, sa matamis at malambing na boses.
Magaling kang sumayaw, Ramil. Pero mas malaki ang sinasayang mo. Alam mo ba ikaw ang napili? Ramil nag-iingat. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi sumasagot si Tinay, nag-abot lang ng itim na business card, walang logo, walang pangalan, serye lang ng mga numero ng telepono na nakaprint sa pilak na tinta. Tinay, kapag handa ka nang malaman ang katotohanan. Tumalikod si Tinay at lumakad sa ambon. Tumigil si Ramil, tiningnan ang card, pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang bulsa na bahagyang nanginginig ang mga kamay. Himbing na natutulog si Ramil. Lumalabas ang malamig na pawis. Mabilis na nagbago ang eksena, isang kagubatan na natatakpan ng ambon, asul na apoy na lumulutang sa hangin, isang bulong na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa malayo, Ramiel. Narrator. Simula noong gabing iyon nagsimula ang kakaibang panaginip. Mga panaginip ng asul na apoy ng malalalim na kagubatan at ng mga hugis na hindi tao, ngunit nakakapagsalita, maaaring tumawag sa kanyang pangalan. Nagising si Ramil, humihinga. Sa labas ng bintana ay makikita ang silweta ng isang matangkad na nilalang na tahimik na nakatayo sa ulap. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tanging kawalan ang laman at ang umaalinaw-ngaw na hangin. Hindi alam ni Ramil. Ang kanyang kapalaran nagsimula na. Hindi lahat ay naniniwala na sa makabagong panahon na ito ng mga motorbike at social media, may mga kwento pa rin na hindi pa ganap na nasasabi. Nakaupo si Ramil sa tabi ng hospital bed ni Emrah Menchi. Malabo ang dilaw na ilaw. Inabutan niya ito ng tuwalya para punasan ang pawis sa noo niya. Kinuha niya ang kamay ni Ramil, marahang pinisil iyon. Emrah Menchi, bumulong. Ram, narinig mo na ba ang mutya? Ramil nagulat. Mutya. Ibig mong sabihin ang maalamat na sagradong hiyas. Emrah Menchi, mahina ngunit matatag ang boses. Hindi ito alamat, ito ay isang paalala. Noong unang panahon, noong hindi pa lumilitaw ang mga anino sa liwanag ng araw, may mga piniling tao. Binigyan sila ng mutya ng tikbalang, ang tagapag-alaga ng kabubatan, upang protektahan ang nayon mula sa lahing laban sa mga ninuno ang aswang. Malabong flashback, larawan ng isang mandirigma na may hawak na espada ng liwanag, katabi ng isang matangkad na nilalang na ulo ng kabayo, tikbalang, nakatayo sa gitna ng gubat. Ang mga anino ng mga itim na nilalang na gumagapang sa lupa na parang mga insekto. Narrator. Hindi lahat naniniwala. Pero iba si Ramil. Dahil noong gabing iyon, nang siya ay bumalik mula sa ospital, nakita niya mismo sa kanyang mga mata si NG Prado, na namatay na 6 na taon na ang nakakaraan, papasok sa isang abandonadong bahay sa dulo ng baryo. Nakasuot ng puting damit si Ginang Prado, nakayuko ang likod, hindi nakalapat ang mga paa sa lupa, dahan-dahang naglalakad sa bulok na pintuang gawa sa kahoy. Si Ramil ay nagtago sa likod ng dingding, ang kanyang puso ay tumitibo. Ramil, nanginginig ang boses. Ito ay hindi maaaring siya ay inilibing di. Papasok si Ramil sa bahay. Kumikislap ang maputlang asul na liwanag mula sa loob. Ang mga sinaunang tauhan ay iginuhit sa sahig na may tuyong dugo. Nakaharap sa pinto ang mga kakaibang estatwang kahoy. Narrator. Ritual. Dugo. Ang simbolo ng tumalikod na albularyo, ang mga taong ginagawang demonyo. Hindi na ito panaginip. Ito ay isang wake-up call. Nagising si Ramil, pawis na pawis.
Nagmamadali siyang hanapin si Tinay, ang nagbigay sa kanya ng kakaibang itim na business card. Ramil sumisigaw sa gabi. Sino ka? Gusto kong malaman. Gusto kong maintindihan lahat ng nangyayari sa akin. Mula sa dilim, lumabas si Tinay. Kumikinang na dilaw ang kanyang mga mata. Malinaw na ang hugis ng kanyang mukha na tikbalang, mahabang tainga, kayumangging balat, maringal na anyo. Tinay, tinig na kasing liwanag ng hangin. Ako ang tagasunod ng tipan. At ikaw ang pinili ng batala. Ramil hinihinal, kinakabahan. Hindi. Isa lang akong mahirap na stripper. Hindi ako warrior. Napunta ka sa maling tao. Tinay, mahigpit. Hindi kita pinili. Pinili ka ng mutya. At kumakalat ang kadiliman. Kapag tumanggi ka may mamamatay. Baka ang lola mo. Masikip ang ospital, tumatakbo ang mga nurse pabalik-balik. Si Emres Menchi ay nakahiga sa isang stretcher. Humihinga ng mabigat, ang doktor ay umiling, kailangan siyang maospital kaagad. Nakatayo doon si Ramil, walang pera, walang kamag-anak. Nahulog siya sa gulat. Narrator. Ang tadhana ay hindi naghihintay para sa handa. Kumakatok lang ito sa pinto kapag nakasara na ang lahat ng iba pang pinto. Binuksan ni Ramil ang kanyang wallet, may mga punit-punit lang na perang papel. Sa kanyang bulsa, nahulog ang itim na card ni Tinay, nagniningning sa maputlang ilaw ng ospital. Ramil tumingin sa kisame, nangingilid ang luha. Okay. I agree. Gagawin ko hanggat nabubuhay ang lola ko. Naglalakad si Ramil sa malalim na kagubatan. Ang mutya na liwanag ay dahan-dahang kumikinang sa kanyang mga kamay. Nagdilim ang langit. Isang nakakatakot na alulong ang umalingaw mula sa malayo. Narrator sa mahinang boses na parang nagbabasa ng propesya. Kapag nagising ang mutya, iyon ay kapag hindi na itinatago ng dilim ang tunay na mukha. Gumuhit si Gardo ng isang sinaunang bilog na may abo ng uling, inilagay ang mutya sa gitna. Ang asul na liwanag mula sa mutya ay sumasalamin sa pawisan na mukha ni Ramil. Mang Gardo, sa tingin mo halimaw ang mga aswang. Hindi dati silang tao. Ngunit ang kasakiman, pagkakanulo, at pagnanais para sa immortalidad ay naging mga nilalang na walang kaluluwa. Interlude, nakabukas ang mga sinaunang aklat, lumalabas sa screen ang mga larawan ng iba't ibang uri ng aswang. Wakwak, lilipad sa gabi at binubuksan ang tiyan ng mga buhay na tao. Sigbin, gumagapang pabalik, nakatago sa mga anino. Gabunan, ang pinakamatandang aswang, lilitaw lamang kapag ang dugo ng isang sakripisyo ay may sapat na espiritual na kapangyarihan. Mang Gardo. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang hybrid, ang resulta ng pakikialam ng tao sa mga aswang bloodline. At isa sa kanila nakatira sa kapareho mong bahay. Raymar's degradation. Mag-isang nakaupo si Raymar sa internet cave. Blanko ang mga mata na nakatingin sa screen na puno ng mga video ng maalamat na mandirigma. Lumapit ang isang estranghero, bumulong ng matatamis na salita sa kanyang tainga. Ang hybrid pabulong. Mas malakas ka sa kanya, Raymar. Ikaw ang nakatatandang kapatid, ngunit ang buong nayon lamang ang nakakaalam ng pangalan ng iyong nakababatang kapatid. Gusto mo bang itip ang kaliskis? Basta isang patak ng dugo. Iniabot ni Raymar ang kanyang kamay, ginamit ng hybrid ang kanyang itim na kuko upang maputol ito ng bahagya.
ibinagsak ito sa isang tasa ng likido na kumikinang na pulalilang, dugo ng hybrid sa pagitan ng isang tao at isang aswang. Narrator: ang selos ay isang sumpa na hindi nangangailangan ng mahika. Ininom lahat ni Reymar. Nanginginig ang katawan, umbok ang mga ugat sa braso na parang sasabog na. Ang kaliwang mata ay naging dilaw na dilaw. Iyan hinayon ng linhi na bakot ng kadiliman. Biglang idinilat ni Ramil ang kanyang mga mata sa kalagitnaan ng gabi. Ang mutya sa kanyang dibdib ay mabangis na kumikinang. Tumayo siya, malinaw na nararamdaman ang metal na amoy, ang pagbulong sa ilalim ng lupa. Ramil, pabulong. May tumataas in. Tumakbo siya sa kagubatan, nagniningning ang mutya upang manguna sa daan. Nang marating niya ang lugar, isang bahay sa gilid ng nayon, ang pinto ay nasira, dugo ang buong sahig, ang buong pamilya ay nakahiga, ang kanilang mga mata ay dilat pa rin sa takot. Narrator: nagsimula na ang mga aswang. Wala nang pagsubok, wala nang nagtatago. Nagdeklara sila ng digmaan. Living experiment, Reymar. Isang pasilidad sa ilalim ng lupa sa ilalim ng isang abandonadong bahay. Nakahiga si Reymar sa isang mesang bato. Ang buong katawan ay nakagapos sa itim na tanikala. Napapaligiran ng mga hybrid, ang isa ay nag-iniksyon ng maitim na serum sa kanyang braso. Ang lilang liwanag ng mahika ay dumadaloy sa katawan ni Reymar na parang solidong kuryente. Boss ng mga aswang, bro. Hindi namin kailangan ng mas maraming tagasunod. Kailangan natin ng hukbo. At siya ang unang hakbang. Nasimulate ang inay sa screen, nagmutate ang mga buto. Puting-puti ang mga mata ni Reymar, sumisigaw sa sakit. Ang kanyang mga kamay ay tumutubo ng mga kuko. Nakalabas ang kanyang mga pangil. Narrator: kapag mahina ang puso ng tao, pagkatapos ang dugo ng dyablo ay hahalili. Umuwi si Ramil, nakita ang itinapon na kamiseta ni Reymar na puno ng dugo at alikabok. Kinuha niya yon, bumagsak ang mga luha. Ramil, pabulong. Ibabalik kita. Kahit na kailangan kong harapin ang impyerno. Lahat ng landas ng kapalaran. Lahat ay humahantong sa pinakamadilim na lugar sa puso ng tao. At para kay Ramil, ang landas na yon ay nasa ilalim ng lupa, kung saan ang mga espiritu ng mga ninuno ay hindi mapakali. Pagpasok ay aswang mamaya. Humakbang si Ramil sa siwang na tarangkahang bato. Ang mutya sa kanyang dibdib ay mahinang kumikinang, kapwa bilang babala at gabay. Ang metal na amoy ay tumatama sa kanyang ilong. Sa loob, dose-dosenang walang hugis na nilalang ang gumagapang sa kisam na parang mga gagamba. Ang hangin ay makapal sa kamatayan. Ramil, pabulong. Hindi ako pumunta dito para pumatay. Pumunta ako dito para ibalik si Reymar. Hinawakan niya ng mahigpit ang magaan na espada. Dahan-dahang humahakbang hanggang sa isang malalim at namamaos na tunog ay nayayanig ang mga pader ng bato. Sa tingin mo ba talaga? Ang mutya na yon makakapagligtas sa isang taong pinili ang kadiliman. Face Budong, yun is pinakamatatagumpay na eksperimento. Mula sa dilim, lilitaw si Budong, kalahating tao, kalahating demonyo. Maputi ang kanyang balat, nababalot ng tinik ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay parang nagniningas na uling. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng berdeng makamandag na usok. Ang kanyang mukha si Reymar. Ramil, nahihilo. Reymar. Budong, umingiti ng nakakaloko.
Patay na ang lalaking iyon. Ako lamang si Budong, ang perpektong sandata. Wala nang kahinaan. Wala nang kahirapan. Tanging ganap na kapangyarihan. Higpitan ni Ramil ang hawak sa espada, sumikip ang puso. Ang kapatid niya na dating kahati ng kawayan, ngayon ay naging halimaw. Narrator. Ang labanan ay wala na sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ngunit sa pagitan ng dalawang pusong minsang tumibok bilang isa. Digmang magkapatid. Bumangga ang magaan na espada sa kuko ng itim na bakal. Ang lason mula sa mga kuko ni Budong ay kumamot sa balikat ni Ramil. Ang balat doon ay mabilis na naging lila, nabubulok na parang bulok. Ramil sumisigaw sa sakit. Ikaw pa rin ang kapatid ko. Hindi maling tao ang napili ni Mucha. Hindi ako naniniwalang patay ka na ni. Budong, naggangalit, may dalawang tono na boses. Hindi ako nabuhay, Ramil. Nabubuhay lang ako para magdusa. May pag-ibig ka isinumpa ko. Bato si Budong ng suntok. Lilipad si Ramil sa bangin. Mawawala ang mutya sa dibdib. Umaagos ang dugo sa sando. Napahiga, nawala ng mata. Lumalabas yan ni Tikbalang, isang pagising mula sa Diyos. Habang nakataas ang kuko ni Budong, handang pumatay, ang kapit ng kabayo ay umuuga sa lupa. Lumilitaw si Tinay sa kanyang kumpletong anyo ng tikbalang, matangkad, ulo ng kabayo, nababalot ng ambon. Hawak ang isang pilak na tungkod. Tinay, umalis ka, hybrid. Si Mucha ay hindi kailanman naging sandata. Ito ay isang pagpipilian. At ang nagdadala nito dapat na handang mamatay para sa pag-ibig. Inilagay ni Tinay ang tungkod sa dibdib ni Ramil. Ang Mucha ay kumikinang ng maliwanag, ang liwanag na kumakalat sa kanyang mga ugat na parang kidlat sa gabi. Isang dragon horse na liwanag ang lumilitaw sa likod ni Ramil. Gabunan awakens, ye rear spreads. Ang Mucha na liwanag ang gumigising sa mga sinaunang aswang, gabunan na natutulog sa ilalim ng lupa. Lumalabas sa bangin, higante, solid, mapuputi ang mga mata na parang abo ng mga isinumpang kaluluwa. Nanginginig ang buong kuweba sa hiyawan at amoy ng hilaw na laman. Narrator. Ang mga aswang ay hindi lamang anino. Sila ang mga masasakit na alaala ng isang taong nakalimutan. At ngayon, dapat pumili si Ramil, lumaban ng may puot o magtatapos sa pagpapatawad. Si Ramil ngayon ay nasa buong anyo na ay hindi umaatake kay Rimar. Sa halip, humakbang siya, lumuhod at inilagay ang kanyang espada sa harap ni Budong. Ramil, kung galit ka talaga sa akin, patayin mo na ako. Pero naniniwala pa rin ako, hindi ka nawala. Nanginginig ang kamay ni Budong. Bumababa ang kanyang mga kuko. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Mula sa pula tungo sa matubig ang kanyang mga mata. Siya ay sumisigaw, ang kanyang likod ay arko. Ang Mucha sa loob ni Ramil ay naglalabas ng liwanag na bumalot kay Rimar. Si Gabunan ay sumisigaw sa sakit at pagkatapos ay nawala sa abo. Rimar collapsed in his brother's arms. Narrator. Hindi pumatay si Mucha. Nagising si Mucha. Nang tumahimik ang lahat, talagang naririnig natin ang ating panloob na boses. At kung minsan ang pagpapatawad ay hindi kabaitan, ito ay ang pagpapalaya ng ating sariling mga kaluluwa.
Lumuhod si Ramil sa tabi ni Remar. Ang kanyang kapatid ay nakahiga na hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay puno ng mga gasgas at bakas ng hybrid na dugo. Tinay, lumabas sa likod niya, mabagsik ang boses. If you don't finish him off, magpapatuloy ang sumpa. Mapapawi ni Mucha ang bloodline na yon. Ngunit ito rin ay aalisin ang kaluluwang nagdadala nito. Tinignan ni Ramil ang kumikinang na Mucha sa kanyang palad. Umihip ang hangin mula sa kagubatan na parang humihimok sa kanya. Namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang buong katawan. Bulong ni Remar sa huling pangungusap, nabulunan ang boses. Remar sa mahinang boses. Kung gusto mong tapusin ang lahat, gawin mo lang Saglit na ipinikit ni Ramil ang kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ay ibinuka niya ang mga ito. Inilagay ang Mucha sa dibdib ng kanyang kapatid. Isang puting liwanag ang sumabog mula sa puso ni Remar, tumagos sa laman, nag-aapoy sa lason, nag-aalis ng hininga ng demonyo. Narrator. Ang Mucha ay hindi lamang isang sandata. Ngunit ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo. Ang liwanag ay kumalat, ang mga sagradong halaman sa kabubatan ay tumubo pagkatapos ng pagkawasak. Ang makamulto na alulong ay walang hanggan. Si Tinay ay nakatayo sa malayo, nakangiti, pagkatapos ay tumalikod. Ang kanyang mga paa ay nagiging puting usok, unti-unting naglalaho sa malalim na kagubatan. Tinay, pabulong. Tapos na ang misyon. Pupunta ako hanggang may mapili na Si Imre Menchi ay nakaupo sa isang kawayan na upuan sa harap ng balkonahe. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisikat sa kanyang mukha, ngayon ay kulay rosas at nagliliwanag. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumaway nang makita niyang bumalik sina Ramil at Remar. Magkahawak kamay, tumutulo ang mga luha. Narrator. Hindi lahat ng himala ay may kasamang kulog. Minsan mapayapang umaga lang. Isang bagong buhay. Makalipas ang ilang buwan, simpleng shirt lang ang suot ni Ramil at Remar, nakatayo sa gitna ng silid na puno ng mga bagets. Nagtuturo sila ng mga crafts, nagluluto, at nagkukwento, kumikinang ang mga mata ng bawat bata sa pagbanggit ng Mucha at Choice. Ramil, sa maliit na silid-aralan. Hindi mo kailangan ng lakas. Isang puso lang ang tumayo sa kadiliman. Slow motion scene. Inilagay ni Ramil ang Mucha, na ngayon ay cool, tulad ng isang ordinaryong bato, sa isang nakakandadong kahoy na kahon. Sa dingding ay nakasabit ang larawan ni Enres Menchi. Ang kanyang magiliw na ngiti ay naroroon pa rin. Emotion. Gabi. Isang sulok ng kalye na may mahinang ulan. Isang kakaibang figura na nakaupo sa isang itim na jeep. Ang kanyang mukha ay nakatago ng isang malawak na brim na sombrero. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang kumikinang na bato, ngunit ito ay lila itim, hindi Mucha. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang hayop. Narrator, makahulugang bumubulong. Kapayapaan. Katahimikan lang sa pagitan ng dalawang bangungot. Dahil ang kadiliman palaging may higit sa isang pangalan. Pagtatapos ng unang bahagi, Mucha, ang ikalawang kadiliman, malapit na rin.